The kingdom of light. When we talk about the gospel of Jesus, we must often talk about Jesus' crucifixion, death, burial, and resurrection. As Christians, these are the truths that we believe in that grant us salvation and are an important part of the New Testament message. But there is more that happens behind the scenes of Jesus' death. Paul unpacks some of those things in the letter he writes to the Colossians church. Through his resurrection, Jesus conquered the evil supernatural powers that opposed God. Jesus proved himself victorious over death and darkness. They cannot defeat him or overthrow his kingdom. This is why Paul says that we have been rescued from the dominion of darkness. Before we were part of God's family, we were held captive in darkness by our own way that opposed God. In fact, later in the same chapter of Colossians, Paul says, once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Written in the book of Colossians chapter 1 verse 21. Colossians chapter 1 verse 21 in the New Testament. And you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now had he reconciled. However, since Jesus conquered death and was victorious over the kingdom of darkness, we too are rescued and freed from our old ways as well. We are forgiven in Christ and given a new life in God's kingdom. This is what Paul calls redemption. Death has no dominion over us if we accept the life Jesus freely offers to us. We are now called a new creation in Jesus, and the Spirit of God dwells within us, guiding us toward what God planned for us. Take a moment to consider the greatness and goodness of Jesus. Thank Him for all that He has done for you, specifically for making a way to have a relationship with Him, free from your old ways. He is victorious. Para po sa mga Tagaluzon, mga Tagalog, lagyan natin ng Tagalog version ang mga passage na ito na pinamagatan ang kaharian ng liwanag. Kapag tayo ay nagsasalita tungkol sa Ebanghelyo ni Jesus, karaniwan nating binabanggit ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay. Bilang mga Kristiyano, ito ang mga katotohanang pinaniniwalaan natin na nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Mahalagang bahagi ng mensahe ng bagong tipan. Ngunit may higit pang nangyayari sa likod ng eksena ng kamatayan ni Jesus. Inilalarawan ni Pablo ang ilan sa mga bagay na yon sa sulat ng kanyang isinulat sa iglesia sa Colosas. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, sinugpo ni Jesus ang mga masasamang kapangyarihan sa kabilang mundo na laban sa Diyos.
Pinatunayan ni Jesus na siya ay tagumpay laban sa kamatayan at kadiliman. Hindi sila makapagtagumpay laban sa Kanya o makalutas sa Kanyang kaharian. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ni Pablo na iniligtas tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Bago tayo naging bahagi ng pamilya ng Diyos, tayo ay bihag sa dilim dahil sa ating sariling paraan na laban sa Diyos. Sa katunayan, sa susunod na bahagi ng Kolosas, sinabi ni Pablo, noong unay nilayo kayo sa Diyos at kaaway sa inyong isipan dahil sa inyong masasamang gawa. Mababasa natin yan sa Colossus chapter 1 verse 21. Colossus chapter 1 verse 21 sa Bagong Tipan. Sinasabi dito, at kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Gayunpaman, dahil sa pagtagumpay ni Jesus laban sa kamatayan at sa kaharian ng kadiliman, tayo rin ay iniligtas at pinakawalan mula sa ating dating mga paraan. Tayo ay pinatawad sa pamamagitan ni Kristo at binigyan ng bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Ito ang tinatawag ni Pablo na pagtubos. Walang kapangyarihan ang kamatayan sa atin. Tandaan natin yan. Kung tatanggapin natin ang buhay na walang bayad na inaalok na Jesus sa atin. Ngayon, tayo ay tinatawag na isang bagong nilalang kay Jesus. At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Patnubayan tayo patungo sa kung ano ang inihanda ng Diyos para sa atin. Maglaan ng sandaling mag-isip sa kadakilaan at kabutihan ni Jesus. Pasalamatan siya sa lahat ng kanyang ginawa para sa iyo, particular na sa paggawa ng paraan upang magkaroon ng relasyon sa Kanya. Malaya mula sa iyong dating mga paraan. Siya ang nagwagi. So maging tayo ngayon ay sumusunod sa Panginoong Hesukristo, tayo din ay nagwawagi na sapagkat nasa atin na ang Holy Spirit na pinadala ng Diyos Ama upang tumulong, maggabay, magbigay ng proteksyon. Ang gagawin lamang natin ay ang manalig at laging nakababad sa salita ng Diyos, magbahagi ang bawat isa upang lalong maging matibay at matatag sa mga pakana ng kaaway ng kadiliman sa paghahasik niya sa ating mga kaisipan. Ang mga masasamang mga kaisipan tulad ng mga negatibong bagay, ang mga kahilayan, ang mga kasamaan na pumapasok sa ating isipan na kung saan ito'y nagsusulsol upang gawin ng isang tao kung ano ang nasa kanyang isip. Tayo ay wagi na dyan sapagkat tayo'y tinubos na ng ating Panginoong Hesukristo. Bigyan natin ng salin sa Bisaya para naman sa mga taga-Visayas at Mindanao. Lalo nating maintindihan ang mga salitang ito na alam ko na ito'y nakakatulong sa atin upang maging matatag at maging matibay sa patuloy na pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo at hindi madaig ng kaaway ng Kanya. Kaya ito'y pinamagatan natin sa Bisaya, ang kaharian sa kahayag. Sa atong pagsulti mahitungod
sa Ebanghelyo ni Jesus. Kanunay natong gisangpit ang iyang pag-antos, kamatayon, paglubong, o pagkabanhaw. Isip mga Kristiyano, kini ang mga kamatuoran nga atong gisaligan nga naghatag kanato og kaluwasan. Ug importante nga bahin sa mensahe sa bag-ong kasuguan. Apan aduna pay labing importante nga nahitabo sa likod sa mga panghitabo sa kamatayon ni Jesus. Giilustrar ni Pablo ang pipila niini nga mga butang sa iyang sulat ngadto sa simbahan sa Colosas. Pinaagi sa iyang pagkabanhaw, gisukod ni Jesus ang mga daotang kagamhanan sa laing kalibutan nga nianhi batok sa Dios. Gipamatuod ni Jesus nga siya nagdaog batok sa kamatayon ug kahayag. Dili sila makadaog batok kaniya o makapukan sa iyang kaharian. Kini ang hinungdan nganong miingon si Pablo nga gidala kita gikan sa gahom sa kahayag. Sa una pa man, kita nanginahanglan sa pamilya sa Dios. Kita gidakop sa kangit-ngit tungod sa atong kaugalingong panagbatok sa Dios. Sa tinuod, sa sunod nga bahin sa Colosas, miingon si Pablo, kaniadto nilayo kita sa Dios o kaaway sa atong huna-huna tungod sa atong mga ginahimo. Sa Colosas 1:21. Colosas 1:21 sa Bag-ong Testamento. Og kamo mga kaniadto, mga nahimutang sa halayo og mga mabinatukon diha sa panguna-huna nga naghimo sa mga daotang buhat. Apan tungod sa kadaugan ni Jesus, batok sa kamatayon o sa kaharian sa kangit-ngit, kita usab gidala o gipasagdan gikan sa atong umaabot nga mga dalan. Kita gipasaylo pinaagi kang Kristo o gihatagan og bag-ong kinabuhi sa kaharian sa kini mao ang giingon ni Pablo nga pagtubos. Walay gahom ang kamatayon kanato kung atong dawaton ang kinabuhi nga walay bayad nga gihatag ni Jesus kanato. Karon kita gitawag nga usa ka bag-ong kinaiya kang Jesus ug ang Espiritu sa Dios nagpuyo kanato. Nagtuyo kanato ngadto sa unsay iyang gigahin alang kanato. Pagawas ang oras sa pagpamalandong sa kaayo ug sa pagka dakila ni Jesus. Pasalamatan nato siya alang sa tanan niyang gibuhat alang kanimo. Labi na sa paghimo og paagi aron makahimo kita og relasyon kaniya. Luwas gikan sa imong una nga dalan. Siya si Jesus ang nagdaog. Kita usab madaogon kung uban kanunay sa Dios. Gihatagan kita sa Dios Amahan ug balaang Espiritu nga mugiya kanato sa insakto nga dalan, sa matarong nga dalan. Gihatagan niya kita og kahayag, gilamdagan na ang atong hunahuna sa paghimo og mga matarong nga butang. Kaniadto wala pa, kay kita makasasala o wala pa miduol sa Dios. Apan kung kita'y muduol sa Dios nga sincero, tinuod, ang Dios nakakita sa atong kasing-kasing kay gamhanan man siya ug iya kitang pasayloon ug bag-uhon ang atong kasing-kasing ug huna-huna. Hatagan na kita og kasing-kasing nga limpyo, kasing-kasing nga malumo, kasing-kasing nga nakabalo na mo pasaylo o kini mahigugma na.
Tungod niini mao kini ang regalo sa Dios. Nagihatag kanato busa kita aduna nay kapaingnan ngadto sa kinabuhi, sa ikaduhang kinabuhi nga umaabot. Kay anytime wa ta kabalo kita mubiya niining kalibutana, for sure walay magdugay dinhi sa kalibutan. Ang tanan mubiya ug muadto sa ikaduhang kinabuhi, sa ikaduhang kalibutan. Andam na kita, kay nasayod na kita sa kamatuoran, nasayod kita sa mga pulong sa Dios na atong paminawan o ginaistoryahan. May the Lord bless us all.